Yes po, magandang umaga po, Manong Ted at na DJ Chacha. Yes po. Ma'am, para lang po malinaw, kasi nga po nung una sa mga balita, ayon po sa grupo ninyo, nasa 50 yung kumpirmado na nawawala. Naglabas din po ng pahayag ang municipal government po ng Rizal. Ang sinasabi po nila, 3 lang daw po ang confirmed missing. Sa datos po na hawak nyo talaga, ilan po ang nawawala? Yun nga po, no, ang sinasabi po natin, huwag tabunan ng katotohanan, huwag ibaon ng buhay at mga tao dun sa tambakan. Mm. Kasi ma'am, kaya kami nakapaglabas ng 50 na missing. Mula po ito dun sa mga nakakalap nating mga na-interview na mga nagtatrabaho dun sa landfill. No? Ang binabanggit po kasi nung isang survivor na nakausap namin, bago po mangyari yung pagguho noong February 20, alas 2 po ng hapon yung Biyernes, ay 10 o mahigit sila 10 dun sa kanilang pwesto. Pero dahil nga po isa siya dun sa mga natabunan ng basura mula leeg, no, na-rescue po sila ay 2 lang sa pagkakaalam niya. So wala pa naman pong lumalabas na bagong update mula doon. Tapos, yung iba pong nakausap natin, yung sinasabi, may bulldozer na nahulog at bago po nahulog yung bulldozer, may mga taong mahigit 20 ang kumapit doon sa pag-asa na maisasalba sila. Pero dahil nga pati yung bulldozer nahulog, kaya mahigit 20 po yun. Idagdag po natin yung binabanggit ng mahigit 10 pero 2 lang yung nailigtas sa pagkakaalam ng survivor. Kaya po nandun kami sa datos na mahigit mga 50 at may nakita din po kasi kami video na inilabas ng isang netizen na yun nga, kitang-kita na mga 100 siguro yun, yung mga nakapula na nagpipilit na makaakyat mula dun sa pagkaguho ng mga basura. So, sabi nyo may video po ngayon circulating online kung saan makikita natin yung mga gustong makawala dun sa basura. Pero hindi nga po nagtutugma yung datos ng LGU sa datos po na nakalap ninyo galing mismo dun sa mga pamilya nitong mga nandyan po sa landfill. Ano pong paliwanag ng LGU dito? Bakit hindi nga daw po medyo malayo yung 3 sa 50? Opo. Batay na rin po doon sa mga nakakausap natin, ma'am. Ang sinasabi po ng iba ay talagang hindi yun ilalantad nung mismong I-swims ng LGU at ng barangay dahil umiiwas doon sa pananagutan. Kasi nung binabalikan nila, ilang beses na po nangyari itong pagguho, hindi lang naman ito yung first time, pang-anim na ito mula doon sa nakuha naming mga datos. At may binabalikan sila na sa susunod daw na may mangyari at lumabas sa media, maging kumalat, maisasara yung landfill at mawawalan sila ng kabuhayan. Yun po yung pananakot na ginagawa doon sa mga tao. Kaya kahit po gustuhin natin na maayos yung data, nahihirapan po talaga tayo sa bahagi ng pagkatakot nga ng mga tao. Yun po. So, base po sa naging pahayag ninyo, parang umaamin mismo yung ilang nakatira doon na may possibility na isasara yung landfill, mawawalan sila ng hanap buhay, kaya maging mismo sila nag-iiba po ng tunog ngayon or statement. Kumbaga yung mga naunang nakausap ninyo, iba na rin po ang tunog ngayon? Ganun po ba? Hindi naman po sila nagbabago ng statement, ma'am. Pero kung naghahanap tayo ng personal, no, yung lalo na yung mga nagtatrabaho doon na pwedeng interviewin para magbigay sa atin ng totoong nangyari, mahihirapan tayong maglantad ng tao kasi talaga pong tikom na tikom yung bibig nila kahit na sila ngayon, iba sa kanila ay naghahanap pa ng kapamilya. So may nakausap po kami hanggang ngayon, hindi pa po nila nakikita yung pamilya nila. Pero hindi rin po sila makalantad kasi nga natatakot po silang mawala ng kabuhayan. Kaya nga po mamanghihinag din po natin, itong ginagawa po nating pag-iingay, no, paglalantad, buhat doon sa manakalap natin, ay hindi para mawalan ng trabaho yung mga kapwa maralita, lalo na yung mga mangangalahig na naghahanap buhay dyan. Kung hindi, para maayos lang po yung pamamaraan ng pangangasiwa at magkaroon ng proteksyon at benepisyo yung mga tao kasi
napakahirap po ng trabahong ginagawa nila. No, nakataya po yung buhay nila, yung mga chemical po dun sa basura, yung kalagayan nila, kalunos-lunos, nagbabayad sila ng buwis, pero kahit yung guantes hindi sila ma-provide, napakahirap ng kalagayan nila. Kaya ang gusto po natin ay magkaroon ng mabilisang rescue kasi ma'am, nabanggit niyo naman po kanina, no, Friday pa nangyari. Pero hanggang ngayon, yung mga kapamilya, hindi nila nararamdaman yung urgency mula sa bahagi ng barangay at ng LGU plus yung sa mismong ISWIM, no? Parang mas okay na lang na tabunan na lang itong kwentong ito, tabunan na lang yung mga taong ito at maging normal na lang na magkaroon ulit ng pangangahalahik diyan sa loob. Ang sinasabi po dito, ma'am, ng DENR, ang operator po ng landfill ay Green Leaf Solid Waste Management. Iba ho ba ito dito sa ISWIMS, itong International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated? Parang ang pinakaano po nila ay yung ISWIMS kasi kung makikita niyo po doon sa gate mismo ng landfill, nakasulat po doon, Rizal Provincial Sanitary Landfill. Tapos yung ISWIMS sa ilalim. Malamang po, yung nabanggit niyo, Manong Ted, ay bahagi ng mga nagpapasok pa doon. Kasi nagmumukha na po, monopolyo na po yung dating nitong pamamasura dito sa atin, no, sa ilalim nga ng ISWIMS at ni Dennis Sandel na nakikita po natin may mga connection doon sa pangangasiwa ng landfill. Opo, kasi po itong LGU ang touring nila dito ay ISWIMS. Pero ito hong DENR ay Green Leaf Solid Waste Management, no? Magkaiba dito sa kanilang official statement. Well, anyway, but bottom line po, ito po ay landfill area dyan na matagal na pong operating. Ilang taon na po ito? Ilang dekada na po ito, Ma'am Mimi? Doon sa mga datos na nakita na ay nakuha namin, sir, parang 2004. May ganon. Pero sabi niyo mas matagal pa. Opo. Sige, so kasi ma'am, kung nangyari ito nung hapon pa ng Biyernes at ang sinasabi po ng LGU, 3 yung missing, meron hong kayo bang kasi yung chance na meron pa makasurvive dito habang tumatagal nga lumiliit. Ngayon ba may mga tao kayo sa ground, as in meron bang nangyayari ngayon na paghuhukay doon para meron pang ma-retrieve kung sakasakali man po? Yan nga po, sir, yung sinisingil ng mga kapamilya kasi kahapon po nag-try din yung ilang mga pwedeng kumuha ng pictures na malayo dun sa landfill mismo. Wala ho silang nakita na mga heavy equipment na nagre-rescue at nagse-search. No, ang nakita po nila ay yung mga nagtratrabaho pa rin dun sa loob ng landfill. Kaya po yun yung hinahanap natin mula sa barangay, sa LGU. Dapat nung Friday pa lang po na nangyari yung sakuna ay nagkaroon na ng deployment ng search and rescue. Pero yun nga po, sir, ilang araw na, oras lang po yung kalaban natin para makakuha pa ng mga buhay na mga nalubog sa basura, di po ba? Okay, sige. So, ma'am, kasi po ngayon, dito po sa LGU announcement, dito ho kami sa Sandal kasi ito ho yung kanilang official, no? 3 yung missing. Pero kayo mismo po, sa report ng mga miyembro po ninyo at yung mga nagbabasura dyan, talaga pong 50 ito? Baka nga, sir, marami pa eh. Depende po sa makakala pa namin. Oo, kasi kaya din po yung isa namin gustong anuhin sa LGU at sa barangay, tigilan po nila yung pangharas dun sa mga kapamilya. Kasi, sir, kinausap nila talaga yung mga pamilya nung Friday pa lang daw ng hapon at binili na wag magsalita sa media, wag maglabas ng mga photos, ng videos. Kumbaga, sir, kapalit nung, sige, pag nagsalita kayo, hindi na kayo makakapasok sa landfill.
alam po natin yung hirap ng buhay ngayon. At pag Mhm. hindi ka di ba, pag wala kang Mm, kita, wala kang mm. panggastos araw-araw. At yun po yung nagiging nagtatali ngayon doon sa mga kapamilya na magsalita at gumawa Opo, ng mga opo. pagkilos para maging mabilis. Kaya yun din po yung inaano natin sinasabi natin doon sa mga kapwa Maralita. At panawagan po ito sa mga kapwa Maralita na may nagagawa po yung pagsasalita nila, lalo sila mga kamag-anak. Kasi yun nga po, Opo. no? Mm-mm. Kami, laging nako-question yung credibilidad namin. Nagawa-gawa lang namin ito. Pero hindi po namin ito masasabi kung walang pinanggalingan. Opo, Yun sige. nga lang po, natatakot yung mga taong magsalita dahil doon sa ginagawa ng mga Opo. namamahala dyan. Sige. Kami Opo. po, Ma'am Mimi, kami po nakatutok po sa isyong ito at kami po din naman po nagpapasalamat po sa inyo, no? Sa inyo pong ginagawa ngayon, no? Na mga aksyon at panawagan para malaman ng lahat ang trahedyang ito at yun nga po kung maaari nga na magkaroon ho ng agarang pagkilos ang lahat ng kinaukulan para may mailigtas pa po kung sakasakali man po meron pang natatabunan ng guho. Malungkot na balita po ito at kami nakikiramay po sa inyo po mga miyembro. Salamat po, ma'am. Opo, sir. Tapos ihabol lang po namin, sir, na kailangan mula dun sa mga bilisang pagkilos para sa rescue and operation, no? Search and rescue. Mhm. Yung rin po, yung pagtulong din po nila dun sa mga kapamilya, sa mga survivors, lahat ng mga pangangailangan. Kasi, sir, Opo. dahil nga hindi rin nakakapagtrabaho yung iba, Mhm. syempre, umiinda na po yung sikmura nila, nagugutom ang pamilya. Opo. Sige po, ma'am. Sige po. Ma'am Mimi, muli po salamat na marami at kami makikipag-ugnayan po ulit sa inyo. Salamat po. Thank you. Okay po. Si Mimi Doringo po ang Secretary General po ng grupong Kadamay. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!